So, tuloy po tayo sa ating topic na actually beginning of the end, pero papunta na tayo sa the end dito. So, itong topic na to ay hindi natin natapos nung nakaraang buwan, kaya tinuloy na lang natin ngayon. At I decided na tapusin na natin hanggang dulo para alam nyo kung ano pa yung magiging kaganapan hanggang sa dulong-dulo ng istorya ng daigdig na to. Okay? Nag-end tayo sa topic natin about the Antichrist. So yung Antichrist po, yan. Nagkaroon na po tayo ng bagong Pope para sa kaalaman nyo. Okay? At taga-America, first time. So ngayon, meron pong lilitaw according to other groups. Pag binasa nyo yung Revelation 13, meron dalawang halimaw doon na lumitaw. Yung isa ay mukhang tupa siya, pero pag nagsalita siya, boses dragon. Ibig sabihin, religious ang dating niya, mukha siyang mabait, pero ang kapangyarihan niya galing din kay Satanas. So yun po yung una. And then, yun yung pangalawa. And then yung una, yun yung halimaw na composite ng nakita ni Daniel. Ito. So ito yung Antichrist. Simbolo ng Antichrist. Pero yung pangalawang halimaw, wala akong picture dito, siya yung false prophet. So ang gagawin ng false prophet, lahat ng religion, pagkakaisahin niya. Okay? Magkakaisa lahat ng relihiyon sa buong mundo. Lahat ng Kristiyano daw kuno na religion, nominal Christian, Christian by name, o yung pangalan ng simbahan nila ay may Christ, pero hindi naman Bible-based, hindi Jesus lang, hindi Bible lang. So lahat ng relihiyon na ito ay magsasama-sama at sasabihin itong false prophet, itong taong ito na magiging leader, hindi naman niya sasabihin anti-Christ siya. Ang sasabihin niya, ito si Christ. Okay? Yung word na anti kasi sa Bible, hindi kontra. Ang word na anti means peking Kristo. So pag lumitaw yung peking Kristo, yung Antichrist na sinasabi, sino unang maniniwala sa kanya? Sino? Mga unbeliever o mga Christian din daw? So lahat ng religion sa buong mundo ng Christian, maniniwala at tatanggapin itong Antichrist na siya mismo si Kristo. Ipapakilala ng false prophet na ito yung Kristong inaantay natin. So lahat ng mga naniniwala kay Kristo, kahit hindi totoong Bible-based, ibig sabihin hindi Bible lang, hindi Jesus lang, susunod. Okay? So ano man ang relihiyon mo, lahat ng relihiyon sa Pilipinas, lahat ng relihiyon sa buong mundo na nagsasabing Christian din kami, lalo na kung may pangalang Jesus, lahat susunod dito. Okay? Ang hindi lang susunod dito, yung naniniwala sa Bible lang at Jesus lang. Si Jesus lang ang daan. Si Jesus lang ang Savior. Si Jesus lang ang God. So sila hindi sasama dito. Ngayon, kung hindi sila sasama, anong gagawin sa kanila? Anong gagawin? Palagay niyo po. Anong gagawin? Hulaan niyo na lang. Ha? So kung ikaw hindi sasali, kung tayo hindi sasali sa grupo nila, ipipersecute nila tayo, i-ostracize nila tayo. Sa mga trabaho, hindi na tayo tatanggapin, hindi na tayo bibigyan ng mga pabor. So unti-unti na yung pagsikip ng mundo natin, dahan-dahan, nahihirapan na tayong yung mga projects natin, yung mga kontrata natin, medyo mababawasan na yan kasi hindi tayo sumasama sa kanila. Okay? So ang mundo mo, sisikip. Ang mundo natin hihirap at unti-unti hanggang dumating na yung tatakan na pinakita ko nung nakaraan, yun na talaga, ultimatum na yan. Tapos itong taong ito na world leader siya, ay kikilalanin siyang Messiah, ipapakilala siya ng false prophet sa mga Hudyo na siya yung inaantay nilang Messiah. Okay? So sa Christian, siya yung Christ. Sa Hudyo, siya yung Messiah. Pagdating naman sa mga Muslim, ang sasabihin ng false prophet, itong taong ito yung inaantay niyong end-time redeemer, ang pangalan ay Mahdi. At ngayon, sa YouTube, kailan lang, mga 1 month ago higit, lumilitaw ng pangalang ito. Dati hindi ito lumilitaw, itong Mahdi na to.
So ngayon, marami na kayong makikita na siya daw si Mahdi, tapos pati yung mga Christian nagtuturo na rin na ang Antichrist ay si Mahdi. Noon, hindi ito kilala. Pero nasa libro ito ng mga Muslim. Hinihintay nilang lumitaw ito, guluhin ang mundo at lilitaw itong Mahdi. Yung pang-apat ay i-convince nitong false prophet, itong mga Buddhist, na itong taong ito na nagpapakilalang siya si Christ sa mga Christian, siya si Messiah sa mga Hudyo, siya si Mahdi sa mga Muslim, i-introduce ng false prophet, siya rin si Buddha sa mga Buddhist. So all in one. Okay? So, pagdating naman sa mga Hindus, meron ding inaantay yung mga Hindus na avatar na tinatawag, yung final avatar, meron nga sinasabing final form pa di ba? May final avatar din na ang pangalan ay Kalki. So, ang sasabihin ng false prophet, itong Kristong ito, itong Messiah na to, itong Mahdi na to, itong Maitreya na to, siya rin yung Kalki nyo. Iisa lang siya. So, all in one. So, ngayon, buong mundo tatanggapin itong Antichrist na to na Diyos nila. Buong mundo. Sino lang ang hindi tatanggap? Yung mga naniniwalang Jesus is the only way, the truth, and the life. Yung mga naniniwalang walang pangalang binigay ang Diyos sa silong ng langit, hindi Maitreya, hindi Mahdi, hindi Messiah, hindi Christ na peke, kundi Jesus lang, sila ay hindi sasali sa mga grupong ito. Therefore, pag-iinitan nila tayo, pahihirapan nila tayo, at darating panahon, papatayin nila tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, humanda ka na. Pahirap na pahirap ang buhay banda-banda dyan. Kaya kung ngayon pa lang masyado ka ng sumusuko sa maliliit na bagay, masyado ka ng sensitive at maramdamin sa mga pressure, lahat tayo dadaan. Kaya dugtungan natin yung ating, ang tawag nito, yung tibay. Dugtungan natin yung ating sarili na tumatagpa pagdating ng araw na to. And I believe yung kakulangan natin dito, dudugtungan din ni Lord ng grasya niya para tayo tumagal, para tayo magtagumpay dahil mahirap po itong panahon na to. Then, after na-introduce na yung Antichrist, lilitaw na yung tunay na kulay niya at magkakaroon ng tatakan. At sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpapatatak dito o dito. Pagdating ng araw na yon, tandaan mo tong turong ito, huwag mong tatanggapin dito o dito. Okay? So, yun na yun. So, tuloy tayo. Paglitaw ng Antichrist, anong susunod na pangyayari? Magkakaroon po ng 7 years treaty ang Antichrist sa mga nag-away na mga bansa. Ngayon, nagpipitikan na ng ilong at ng tenga ang Pakistan at ang India. At ang Pakistan, dahil mas maliit sila sa India, gusto na nilang gumamit ng nuclear kahapon. Okay? At nangako ang China na susuportahan nila ang Pakistan laban sa India. So, konting-konti na lang magkakagulo na. Kaya to natin inaaral para pag dumating tong araw na to ay hindi tayo nagugulat. Narinig nyo na yan. Alam nyo na yan. So dapat naghahanda na kayo. So ngayon, itong mga nag-aaway na bansa, lalo na itong Israel at itong mga Muslim countries, paglitaw nitong Antichrist, na siya yung Mahdi rin ng mga Muslim, susunod ang mga Muslim sa kanya dahil siya si Mahdi. Alang naman bastusin nila, leader nila yan. Susunod din ang mga Hudyo dahil siya yung Messiah. Alam nga namang hindi nila kilalanin. So, magkakaroon ng 7 taon na treaty. Nakasulat yung sa Daniel chapter 9, verse 27. Yung 7 years treaty na yan ay sisirain niya sa kalagitnaan. Yung 3.5 years, mababasa niyo lagi yan sa Matthew 24, sa Revelation, sa Book of Daniel. Yung kalahati niyan, biglang lilitaw yung tunay na kulay niya. At doon sa templo na tinayo sa Jerusalem, itatayo po uli yung templo for the 3rd time. Papasok siya doon sa templo at idideklara niya siya ang Messiah, siya ang Diyos. Pero, pagkalipas ng 3.5 years na yan, maglalagay siya ng rebulto niya.
At yung rebultong yon, actually, ang maglalagay doon yung false prophet, and then bibigyan ng buhay. Ang mga Hudyo, galit na galit sa mga rebulto, yung Ten Commandments. Dahil sa rebultong yan, nagkagulo-gulo ang buhay nila for thousands of years. Pinarusahan sila ng Diyos. And then, nang dumating si Jesus, tinanggal sila sa Israel. For 2,000 years, walang bayan ng Israel. Hanggang dumating si Hitler, pinagpapatay yung 6 million Jews sa Europe. And then nag-uwian uli sila sa Israel, sa Jerusalem. Binili nila yung mga lupa. 1940s, 1948. Doon pinanganak uli yung bansang Israel. So natutunan nila sa kanilang buhay na hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan. Never. Sa mga rebulto. Kaya nung lumitaw yung Antichrist at naglagay ng rebulto, doon nila nabisto, hindi ito ang Messiah. Peke ito. And then, magkakaroon ng gulo. Pero yon, sa kalagitnaan ng lahat ng ito, magra-rapture. Okay? Sa kalagitnaan ng lahat ng mga pangyayaring yon, magkakaroon ng rapture. Sabi dito sa Matthew 24:27, "For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man." Nasaan po ang ating east ngayon? Yung mga magagaling diyan sa mapa. Asaan ang east? Sa bang east? Dito ba o doon? Dito ata, no? Dito ang east. So kung nandito ang east, asaan ang west? Dito. Okay. So ang sabi dito, ang rapture, yung dalawa po yung second coming of Jesus, dalawang phase. May phase 1, may phase 2. Dito po nahihirapan yung mga tagapagturo at ibang mga Christian. Naguguluhan sila, pinaghahalo nila yung phase 1 at phase 2. Sa amin pong subdivision, napakaliit lang yan, pero may phase 1 at phase 2 din yan. Minsan parehas ang address, nagkakatalo lang sa phase 1 at phase 2. Okay? Pag itong second coming, ginulo mo, at hindi mo alam ang phase 1 at phase 2, malilito ka rito. So dalawa po ang phase ng second coming of Jesus. Yung phase 1, rapture. Ito yung kukunin tayo ni Lord. Okay? So, sabi dito, ang phase 1, rapture, yung second coming ni Jesus, ganito yung pagdating niya. Mula sa east, magniningning yan hanggang sa west. Kitang-kita ng buong mundo yung liwanag sa kalangitan ng pagdating ng Panginoong Hesus sa mga ulap. Ang sabi dito sa verse 29, bago mangyari yung pagdating na yon na nagliliwanag, ito muna yung mangyayari. Immediately, after the tribulation, yung paglitaw po ng Antichrist, yun po yung tinutukoy na tribulation period. Okay? After the tribulation of those days, the sun will be, ano daw? Will be darkened. Yung araw ay hindi magliliwanag. And the moon will not give its light. So araw at gabi, walang liwanag. Magkakaroon po ng darkness, araw at gabi. And the stars will fall from heaven, and the powers of heaven will be shaken. Magkakagulo-gulo ang kalangitan. Then, sa kalagitnaan ng dilim na yan, doon darating si Lord na nagliliwanag. Yun yung sabi ng verse 27, na parang maliwanag na kidlat. Sa gitna ng dilim, lilitaw siya, darating siya mula sa langit. Then, appear in heaven the sign of the Son of Man, si Jesus yan. Then all tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Mula sa kadiliman ng gabi at ng araw, biglang dadating si Jesus na nagniningning at nagliliwanag sa kaluwalhatian niya. Ang sabi dito, He will send out His angels with a loud trumpet call, and they will gather His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. So east, west, north, south, lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng ira-rapture, kukunin sila ng mga anghel with the shout of the trumpet. Merong malakas na tunog ng trumpeta at nagniningning, nagliliwanag ang langit. And then sabi dito sa verse 40, may dalawang tao na nagtatrabaho sa bukid, yung isa bigla na lang nawala. One will be taken and one left. Two women gumigiling ng mga wheat and flour, one will be taken
and one will left. Sa panahon natin ngayon, may mga movies, mamaya may bibigay ako sa inyo. Ganito yung tsura niyan. Pagdating ni Lord, parang, alam niyo itong movie na to? Siya nakakaalala nito. Independence Day. Parating yung malaking-malaking flying saucer, yung mga alien. At yung langit nagliliwanag sobra. Tapos yung mga radar ng bawat bansa, nadidetect nila na something big, something great is palapit ng palapit sa Earth atmosphere. So, ramdam ng mga radar na merong parating itong alien na to. Ngayon, pagdating ni Jesus kaya, hindi kaya ganun din? Madedetect ng mga radar, ng mga sistema ng bawat bansa, uy, merong something great, something big na parating dito sa Earth. Parang magkakaroon ng collision. Tapos biglang yung langit magniningning. Imagine nyo to. Madilim ang langit, biglang magliliwanag, sobrang liwanag. And then, nandun na si Jesus parating. Kasama yung mga laksa-laksang mga anghel. And then, kung tayo abutan ngayon, kung ngayon yung mangyari, hindi pa naman dumilim, di ba? So, hindi pa. Kung abutan tayo, bigla na lang tayong mawawala dito. Lahat ng ready for rapture, mawawala. Naglalakad ka dyan, bigla na lang mawawala. Nagdadrive ka ng kotse, bigla na lang mawawala. Kaya yung banggaan at yung mga aksidente, talamak during rapture. Okay? During rapture na yan, hindi lang aksidente ang mangyayaring isa-isa, kundi lahat ng mga sasakyan na Kristiyano ang nagdadrive, biglang magkakandawala sila at magbabanggaan kami-kabila. Marami pong mamamatay during rapture. Kung may mga aeroplano na ang piloto ay mga Kristiyano, biglang mawawala yung piloto, yung mga aeroplano yun babagsak, mga barko, mga tren. So magulo to. Kasi may nagtuturo po na ang rapture daw ay tahimik, sikreto, bigla na lang magkakandawala yung mga Christian at sasabihin na, anyari, ba't nawala sila? Hindi po ganoon. Hindi po yun ang totoo. Ang totoo po, magulo po ang rapture. Maliwanag po at nakabandera yan, naka-announce yan sa buong daigdig na dumating na yung hari ng mga hari. Dumating na yung Jesus na inaantay ng kanyang mga anak. At kitang-kita ng lahat, pati yung mga nasa impyerno, naka-televise to. Okay, worldwide, naka-televise to, kita ito ng lahat ng tao sa buong mundo. Kaya hindi to secret. Okay? So magulo ang rapture, maraming mamamatay na mga unbeliever dito dahil yung mga believer kinuha na. Okay? Kaya sabi dito, yan, yung isa kukunin, yung isa may iwan. So ganun po yung mangyayari. Bigla na lang magkakaroon ng massive disappearance ng mga tao, yung mga totoong Christian, nagkadawala dito. Tapos, ang sasabihin ng mga tao, syempre, hindi deny nila na rapture na. Paano may ra-rapture sila? Yung Kristong inaantay natin, nandito sa templo sa Jerusalem. So, hindi rapture yan, kasi nandito yung Kristo. Sino kumuha doon? Eh di, alien. Diba? Alien ba? Alien. So, ang kumuha sa mga Christian, sasabihin ng mga unbeliever at ng Antichrist, ako ang Christ. Wala doon si Christ, nandito ako, nandito si Christ. Peking Christ, hindi nila alam. So, ang kumuha na yan, hindi yan si Lord. Ako si Lord eh. Ako si God, nasa lupa ako eh. So, sino yan? Alien yan. Kaya nga, ang mga alien movies ay pinopromote ng Hollywood para maniwala ang karamihan na may alien. Wala pong ibang creation si God sa ibang planeta. Never proven, never pa nakahanap ng ebidensya. Kahit sabihin pa nila na yung mga Anunnakis na yan ay gawa-gawa lang na isang historian, na isang may idea na taga-Russia, na itong mga Anunnakis galing sa ibang planeta at tinayo yung Babylon at kumuha sila ng mga ginto dito dahil yung mga ginto ang ginagamit nilang fuel. Yan ay gawa-gawang kwento. Sa Bible, kaya explain ko sino yung mga Anunnakis na yan. Tinuro ko na dito yan. So, hindi yan alien, mga demonyo yan. Mga demonyo na nakipag-asawahan sa mga tao at nagkaanak sila ng mga giant, ng mga Nephilims. So, ito yung rapture. Ito yung rapture. May maiiwan. 1 Thessalonians 4:14 to 18, sabi dito. For if we believe that Jesus died and rose again, kung naniniwala tayo sa Jesus na matay at nabuhay muli,
As in fact He did. Nangyari yan. Historical yan. Even so, God in the same way, by raising them from the dead, will bring with Him those believers who have fallen asleep in Jesus. Medyo ito pong verse na ito mahiwaga. Kasi pagdating ni Jesus, dadalhin niyang kasama sila. Will bring with Him. Okay? For we say this to you by the Lord's own word, that we who are still alive and remain until the coming of the Lord will in no way precede into His presence those believers who have fallen asleep in death. Ganito daw, pag dumating si Lord, yung mga namatay, hindi tayo mauunang kukunin. Kasi sa rapture, bigla ka na lang mawawala, kukunin ka. Ang uunahin yung mga namatay. So, unahin yung mga namatay, yung mga katawan ng namatay, kukunin. And then, pag nag-glorified body na yung mga nabulok na katawan, nabuo na, then tayo naman ang kukunin sa ere. Tapos sabi dito, for the Lord Himself will come down from heaven. Bababa si Lord mula sa third heaven. May katlong langit po. Bababa siya, nagliliwanag ang kalangitan, with a shout of command, with the voice of the archangel, with the blast of the trumpet of God. Maingay po, merong mga trumpeta, nahihipan. 7 nga tapos merong pinakahuli. And the dead in Christ will rise first. Yung mga namatay, ang unang, nandiyan pa kayo? Sila yung unang mabubuhay, mababangon. Then who are alive, we who are alive and remain on earth, tayo mga buhay at naiwan dito sa earth, ano daw gagawin? Ano gagawin? Those who are alive and remain on earth will simultaneously be caught up. Yung word na caught up, dito kinuha yung salitang rapture. Dahil sa Latin Bible po, yung lumang-lumang Bible ng Katoliko, ang nakalagay doon sa Latin na yan ay rapire. Rapire. Doon kinuha yung word na rapture. Okay? So, kukunin tayo, irarapture tayo together with them, yung mga nauna, mga namatay, na unang binuhay, the resurrected ones, in the clouds, magmimit tayo doon sa ulap, in the Lord in the air. So, we will always be with the Lord, therefore comfort and encourage one another with this word concerning our reunion with believers who have died. So, bubuhayin yung mga katawan ditong namatay at magkakaroon ng glorified body. Pero may problema dito. Yung word na, sabi dito, will bring with Him those believers. So, dalawa ang meaning nito. Yung mga namatay, bibitbitin niya patungo sa langit. O yung mga kaluluwa at spirito ng mga namatay na nandito yung katawan, bababa yung kaluluwa at spirito at kukunin yung katawan at magbo-bolt in sila. Di ba? Kaya nga may tunog yun Taran-tan-tanan. Nandun na, pag ang Kristiyano namatay, yung kaluluwa niya nandun sa langit, yung spirito niya nandun sa langit, pero yung katawan niya nandito sa lupa. Sa pagdating ni Jesus, bitbit yung kaluluwa. Bitbit niya, kasama niya yung mga kaluluwa ng mga namatay at spirito at yung katawan ditong bulok, magiging glorified body at magbo-bolt in yung tatlo. Body, soul, and spirit. Kaya yung word na sinabi dito, will bring with Him those believers. Dadalhin niya yung mga believers, ibig sabihin, yung mga nandun sa langit, dadalhin niya yung soul and spirit nun. Pero yung body nila nandito, ang bubuhayin yung body. Kasi yung spirit hindi namamatay. Yung soul hindi namamatay. Yung body lang. Bibigyan ng bagong katawan, ang tinatawag ay glorified body. Ito yung nakasulat sa 1 Corinthians 15:51. 52. Sabi dito, behold, I tell you a mystery. We shall not all die, all sleep. But we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Hindi lahat tayo mamamatay. Pag dumating si Lord sa rapture, bigla na lang tayong in the twinkling of an eye, magiging glorified body. Itong katawan na itong mapapalitan. Kung may mga kapintasan tayo, kapansanan tayo, biglang mawawala lahat yun. Complete healed, complete change. Okay? At magiging glorified yung body. Yung katawan ni Jesus nung siya'y nabuhay muli, ganun ang glorified body.
Yung bigla na lang siyang lulusot sa pader. Ako may mga kilala akong taong gano'n, bigla na lang lilitaw sa gilid mo. Glorified body po yun. Glorified body, biglang lulusot sa pader, bigla na lang nandyan na. Anytime, kung gusto mo pumunta ng Amerika, para ka lang Matrix, pag ganun mo, nandun ka na. Yun yung glorified body, walang limit, kayang lumusot sa pader, kayang lumipad anywhere. Yun yung glorified body, walang kapintasan, walang sakit. Kung may kakulangan ka, nung nabubuhay ka, wala kang paa, wala kang pyesa, kompleto ka. At hindi ka na ganyan. Kung maganda ka na, mas maganda ka pa. Kung pogi ka na, mas pogi ka pa. Huwag niyo akong tanungin kung walang utak magkakaroon. So, of course naman, God will provide. Kasama yon, may utak. So, magbabago lahat in the twinkling of an eye. Tingnan niyo yung word, at the last trumpet sound. Pag sinabing sa huling tunog ng trumpeta, pag may huli, may una ba? Yes, may una. Kasi yung mga nagtuturo, ng mga nag-aaral sa Bible School, kagaya ko, ang tinuturo nila na ang rapture ay nagsimula noong bago pa lumitaw ang Antichrist. Pero pag pinag-aralan mo ang Revelation, merong 7 trumpeta doon. First trumpet, second trumpet, third trumpet. May 7 seal, 7 trumpet, 7 vials of God's wrath. Yung 7 trumpet, ito po yung tinutukoy dito. Sa huling tunog ng trumpeta, sa 7 trumpet, doon magtatapos ang kasaysayan. Ira-rapture tayo. Okay, kukunin tayo ni Lord. For the trumpet will sound and the dead will raise imperishable and we shall all be changed. Okay? So yung katawang nabulok, yun yung bubuhayin at tayo namang buhay, biglang mababago tong katawan na to at bilipad tayo pataas biglang. Zoom tayo pataas. Okay? Ang second coming of Jesus, phase 1, na rapture, yun din yung tinatawag na first resurrection of the dead. Sabi ng John 5:28-29. Huwag kayong magtaka, sabi ni Jesus, darating ang panahon na yung mga nakalibing maririnig ang tinig ko. Okay? At sila'y lalabas sa libingan. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. Ilan po ang resurrection? 2. Yung bubuhayin una, yung gumawa ng mabuti, at yung susunod naman, yung mga masama para parusahan. Sa Revelation 20 verse 6, nangyari yon. Okay? Blessed are and holy, and those who share in the first resurrection. Ito yung unang resurrection, yung resurrection ng mga Christian. For them, the second death holds no power. Yung pagpunta sa impyerno, hindi ka nakasali doon. Pag nakasama ka sa rapture, yun yung unang resurrection, ligtas ka na sa kaparusahan sa impyerno. Okay? You will be priests of God, of Christ, and will reign with Him 1,000 years. Meron po tinatawag na millennium. Pagkatapos ng second coming, phase 2, bababa tayo sa lupa, didigmain natin yung mga bansa dito at matatalo lahat. And then magtatayo si Jesus ng gobyerno niya sa lupa for 1,000 years. At yung sinasabi ko na lagi na ano ang ginawa mo ngayon, pagdating ng 1,000 years, yun ang magiging position mo later on. Kunyari, ang tamad-tamad mo kay Lord, konti lang yung Bible study mo, tapos nagsara pa. Pero naging faithful ka naman, nakapasok ka pa rin sa langit, grasya. So, amoy usok. And then, pagdating ng millennium, nakasama ka, maghahari ka, siguro ikaw yung bantay ng gate ng subdivision yun. Ikaw yung bantay doon, ikaw yung tanod doon. Pero kung ikaw naman ay marami kang ginawa at nagpakahirap ka, nagsakripisyo ka ng todo, baka ikaw yung kapitan, ikaw yung mayor, ikaw yung gobernador, o ikaw yung presidente. Wala nang problema sa politika ng time na yun kasi lahat ng leader tayo, mga Kristiyano. At ang pinaka-world ruler, si Jesus. Magkakaroon ng world peace, yung tunay na world peace, world progress, walang krimen, ni isa wala. Mararanasan ang buong mundo for 1,000 years yung tunay na pag-unlad at kapayapaan sa paghahari ni Jesus at tayo yung kanyang mga tauhan dito na nag-i-implement ng batas for 1,000 years. So yung nakasama sa first resurrection, sila yung gagawa nito.
And after that 1,000 years, bubuhayin ulit yung mga hindi nabuhay, yung mga namatay, para parusahan. Next week yun. Next week. So, everyone will see His coming, even those in hell. Yung second coming of Jesus, phase 1, yung rapture, kita ng lahat ng nabubuhay sa daigdig, then from the east to the west, nagliliwanag yung langit, at yung trompeta tumutunog, may sumisigaw na anghel, at yung mga namatay bubuhayin, at yung mga buhay naman na Christian biglang mawawala, magkakagulo, maraming banggaan, maraming aksidente. And then sabi dito sa verse 7 ng Revelation 1, Behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierce Him. Yung sumaksa kay Jesus nung nasa cross siya, makikita siya pagbalik niya. Asa na yun? Asa na yung Romanong yun na sumaksak sa tagiliran niya? Asa? Di ba nasa impyerno? So, paano siyang makikita nitong sundalong ito, patay na to at nasa impyerno na to? Ibig sabihin, naka-broadcast. May malaking screen o kita talaga nila, ayan na si Jesus. Ayan na yung tinanggihan nyo. So lahat ng mga tao sa impyerno na tumanggi kay Jesus, naging panatiko, relihiyoso, pinili ang relihiyon, at hindi si Jesus, kita nila, ito yung tinanggihan nyo. Ito yung inayawan nyo. Bumalik na. Every eye will see Him, even those who pierce Him, and all tribes of the earth. Lahat ng tao, lahat ng lahi sa buong daigdig will wail on account of Him, even so, Amen. Ibig sabihin yung wail, yung dinidibdib nila yung sarili nila na nagsisisi sila, remorse. Matthew 26, 63, 65, nung inaasar siya ng mga pare, sabi ni Jesus, sabi dito, Jesus remained silent, and the high priest said to Him, I adjure you, by the living God, tell us if you are the Christ. Ikaw ba talaga ang Kristo? Sabihin mo, anak ng Diyos. Jesus said to him, you have said so. Sabi mo eh. But I tell you now, from now on, you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Darating yung araw, makikita mo ko nakalupulok sa trono sa kanan ng Ama at parating sa mga ulap. So makikita siya ng mga paring ito na nagpapatay sa kanya. Asan sila? Di ba nasa impyerno tong mga to? O ngayon, pati yung mga buhay, pati yung mga patay, makikita yung pagbalik ni Jesus. Kaya ang rapture ay hindi sikreto. Okay? Ang rapture ay hindi biglaan na nawala na lang. Hindi naka-announce to. Ang big event ina-announce. Magulo. Kahapon, pag-uwi namin galing ng Tagaytay dahil huling araw ng pangangampanya, ang gulo. Lalo na pag dumaan ka sa C6. Lahat ng mga politician nakakalat at nanggugulo hindi. Tawag doon, nanghihikayat sa pamamagitan ng kanilang mga t-shirt na binabato. Kaya lang, ang traffic talaga. Ito, mas malala. Kung ina-announce yung ganong mga event, ito, big event to. Big event to. Acts 1, verse 9 to 11. Nung nagpakita si Jesus 40 days and 40 nights after siyang mabuhay, at doon kinuha ng mga kababayan nating Pilipino na ang mga namatay daw ay nagpapakita ng 40 days and 40 nights. Bakit si Jesus ba sila? Yung kamag-anak niyo ba si Jesus? Ang nagpakita lang po ng 40 days and 40 nights, si Jesus lang, hindi yung kamag-anak niyo. And beside, kaya nagpakita si Jesus ng 40 days and 40 nights, hindi siya patay. Siya'y nabuhay uli on the third day. Ngayon, kung yung kamag-anak nyo nabuhay sa ikatlong araw, malamang siya nga yung 40 days and 40 nights ang pakita. Nabuhay ba yung kamag-anak nyo? Kung hindi yan kamag-anak nyo. Ang tawag dyan, familiar spirit, mga demonyo na nagpapanggap na kamag-anak nyo. So ang patay, pag namatay, punta na agad ng langit o impyerno. Walang nagagala. Walang nagagala. Si Jesus naggala ng 40 days kasi may purpose. To prove sa mga follower niya at sa mga pumatay sa kanya na buhay ako. Hindi niyo ako kayang patayin because I am the light, I am the truth. So hindi mo pwedeng patayin ang buhay. So ngayon, after 40 days, and then another 10 days,
40 days, umakyat na si Jesus sa langit. Kitang-kita ng mga alagad niya. Sabi dito, when he had said these things, sabi niya, kayo'y bibigyan ko ng kapangyarihan, antayin niyo sa Jerusalem, and then you will be witnesses to me in Jerusalem, Judea, Samaria, and uttermost part of the earth. Then, umakyat na sa langit, kitang-kita nila umaangat. When he had said this thing, they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight while they were gazing into heaven. Lagi niyong papansinin dito yung cloud. Pagdating ni Jesus, nakasakay siya sa mga ulap. Nung pag-akyat ni Jesus sa cloud din, kasi yung second coming, phase 2, hindi siya nakasakay sa cloud, nakasakay siya sa kabayo. Okay? Kabayong puti. Kasi dito nalilito yung mga tagapagturo. And then, sabi dito, habang sila ay nakatingin sa langit, while they were gazing into heaven, he went. Behold, 2 men stood by them in white robes, 2 anghel, at ang sabi sa kanila, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? Bakit kayo nakatingin sa langit? This Jesus who was taken up from you into heaven, itong Jesus na to na umakyat sa langit, sa mga ulap, will come in the same way as you saw him go into heaven. Kung paano nyo nakita umakyat si Jesus at doon siya sa mga ulap, pagbalik niya ganun din, makikita nyo rin. So therefore, mali yung tinuturo ng maraming pastor at mga seminary teachers na hindi nyo makikita ang rapture, biglaan na lang mawawala. Mali. Ito po ang tama ang Bible. Kita ng lahat. Pati yung mga nasa impyerno. Okay? So itong movie na to, panoorin nyo, pero hindi siya saktong-sakto sa sinasabing rapture. Itong movie ito, pinakita yung mga premonition o vision na magkakaroon ng rapture and then suddenly nawala na lang yung mga anak nila, bigla. Pero yung kaguluhan, medyo konting idea lang, pero hindi ito yung complete. Yung complete yung pinag-aaralan natin. So, panoorin nyo pa rin, at least. So, yung second coming of Jesus, may phase 1, may phase 2. Yung phase 1, Jesus is coming for His saints, yung mga katawan. Pupunta siya doon sa Alapaa para kunin yung mga katawan ng mga namatay, i-resurrect yun, at magbo-bolt in doon sa mga soul and spirit na nasa heaven na. So ito yung rapture, ito yung first resurrection of the dead. Yung second coming of Jesus, phase 2, sa dulo ito ng galit ng Diyos. Okay? Dadating si Jesus, pabalik sa earth, kasama tayo. Kasama tayo with body, with soul, with spirit. Babalik tayo sa earth. Ang Israel ngayon ay nilusob ng Antichrist kasi nabisto na hindi siya yung tunay na Christ o Messiah. Naglagay siya ng rebulto, magre-rebelde ang Israel, lalaban sa kanya at halos maubos ang mga Hudyo. Next week, pag-aaralan natin to, halos maubos sila, 1/3 na lang ang may iwan sa kanila, and then lilitaw ulit tayo sa heaven, sa langit, para tulungan ng Israel sa pangunguna ni Jesus. Actually, meron lang tayo doon. Kasi lalabas sa bibig niya yung sword at papatayin niya lahat ng army sa buong mundo. Lahat ng army sa buong mundo magsasama-sama para atakihin ang Israel. At halos maubos sila, mawasak sila. Yung sinasabi nilang Battle of Armageddon, wala pong Battle of Armageddon sa Bible. Merong gathering ng mga armies sa Armageddon. Yung Armageddon po ito, ang lugar na to, ang tawag talaga, Megiddo, yung Jezreel Valley. Nung nadudod kami, ito yung bundok kung saan si Elijah nakipagbakbakan sa mga propeta ni Baal sa bundok ng Carmel. Sa tuktok ng bundok ng Carmel, kita mo yung plain of Megiddo. Ang lawak-lawak nito. Ito yung Mediterranean Sea, ito yung Megiddo, ito yung Lebanon, Syria, dyan papasok yung army at mag-iipon-ipon dito sa Megiddo. Lahat ng mga matitinding digmaan ng panahon ng Second World War at First World War, dito nagaganap yung pag-iipon. So hindi doon ang digmaan magaganap sa Megiddo, sa Armageddon. Doon lang mag-iipon yung mga army. Siguro may konting bakbakan, siyempre may opposition ng mga Hudyo, pero yung matinding bakbakan, mismong Jerusalem. Doon sa tinatawag na Valley of Decision, Valley of Jehoshaphat. Kidron Valley, yung pinakita ko yung templo, tapos meron ditong valley, may mga libingan, doon. At doon si Jesus bababa sa Mount of Olives para iligtas sa Israel.
So yun yung phase 1 and phase 2. Para maintindihan pa rin natin, ganito ang kaibahan. Ginamit ko yung term na Battle of Armageddon kasi yung tinuturo ng marami. Pero hindi talaga Battle of Armageddon to. Gathering lang sa Armageddon. Kasi nga, pati pag nagka-traffic, sasabihin Armageddon eh. Okay? So, phase 1, rapture. Phase 2, pumunta si Jesus dito para kunin tayo, rapture. Sa phase 2 ng second coming, pupunta ulit si Jesus dito, hindi tayo para kunin kasi kasama niya na tayo. Kasama tayong bababa dito sa lupa. Phase 1 is coming for His church. Sa unang punta ni Jesus, kukunin niya yung church, yung bride. Sa second coming, pupunta si Jesus dito, kasama yung church, kasama tayo. Hindi tayo kukunin, kasama niya na tayo. Body, soul, and spirit. First phase, pupunta siya dito sa rapture na sa mga ulap nakasakay. Sa second coming, phase 2, nakasakay siya sa kabayong puti. Okay? And then, sa phase 1, second coming, yung mga anghel niya, igagather lahat ng Christian sa 4 na corner ng earth, east, west, north, and south. Pero sa phase 2, hindi ganun ang mangyayari. Wala nang kukuning mga Kristiyano kasi nakuha na. Yung mga anghel niya, pupunta rito para makipaglaban sa mga army dito sa lupa. And then, phase 1, all people will see Him, mourn, and honor Him. Pero sa second coming, phase 2, yung mga tao, hindi na siya igagalang, susumpain siya. Dahil sa loob ng phase 1 and phase 2, ang nangyari ganito. Nasa langit na tayo, na-rapture na tayo sa phase 1. Ang mangyayari sa langit, next week aralin natin to in detail, magkakaroon ng graduation sa langit. Tatawagin ang mga pangalan natin isa-isa. Ipi-play yung buhay nyo dito sa screen. Okay? Siguraduhin nyo na delete nyo na yung mga pangit na parts. Dahil pag pinlay yung buhay nyo, buhay natin, at may mga pangit na parts na hindi na-delete, kita yun ng buong mundo. Lahat ng nasa langit, kita yung ginawa mo. Kaya, I suggest, mag-delete na po tayo, i-edit na natin. Paano i-delete? Lord, sorry po. Yung mga pangit natin pinagagawa dito, pagsisihan na natin. Paboran na natin. Okay? Hello? Kasi pag hindi kayo nagbura-bura, hindi kayo nag-edit at nag-delete, once na-play ang buhay mo, ito ka nung maliit. Ikaw ito nung 1-year-old ka. Kunyari, namatay ka 65, 70, hanggang 70, yung buhay mo, piniplay. Oh. Tapos naaalala mo, naku, may ginawa akong mali yan. Ay, delete mo na. Parang i-play dyan, edited version. Tayo, huwag na nating hayaan na may unedited na i-play sa langit. And then, kikwentahin sa langit. Ito yung ginawa mo. Ito yung ginawa mo sa church. Ito yung ginawa mo sa taong ito. Ito yung ginawa mo. Alam mo, sa dami mong ginawa, ito ang reward mo. Rewarding to. Ipi-play yung buhay mo, hindi ka para parusahan, kundi para bigyan ng reward. Para patunayan na may ginawa ka dito sa church na to, sa mundong ito. Okay? Hindi ka tenga lang. So, ayon sa ginawa mo, bibigyan ka ng reward. At sa lawak ng influence mo, bibigyan ka ng authority for 1,000 years. Kung ikaw ba'y bantay lang sa gate, barangay tanod ka ba? Ano pa? Captain, mayor, vice mayor, governor, o presidente ka. Dito, ibibigay yon during Bema judgment. Okay? And then, after ng rewarding, magkakaroon ng piging. The marriage supper of the Lamb, magkakainan. Sabi ni Jesus sa Matthew 26, nung nagbigay siya ng wine doon sa mga alagad, sabi niya, ito yung dugo ko, itong bread, ito yung katawan ko. Sabi niya, hindi na ako iinom ng wine na to until the day na dumating kayo dito sa langit. So mayroong wine sa langit, hindi ko alam kung gaano karami, siguro kasya yan para sa lahat, 2,000 years nang nag-aantay. Alam niyo ba yung mga 5 years old, 25 years old na mga alak na mga wine, ang mamahal yan? Dahil ang sasarap yan, ito 2,000 years na. Kaya, maglaway na kayo, dapat makasama kayo doon. So dito, magkakaroon ng piging, ng kainan. Long table, magse-celebrate tayo. Dahil tapos na yung rewarding, tapos na yung graduation, and then, ikakasal yung church kay Jesus.
spiritual wedding, marriage supper of the Lamb. And then after nakasalan na yon, honeymoon, babalik tayo sa earth para digmain yung mga lumusob sa Israel. Okay, pahapyaw lang to. At habang tayo ay nasa langit, nag-i-enjoy sa piling ng Diyos, yung natira sa lupa, may 7 galit ang Diyos, 7 vials of God's wrath of bounds. Lahat ng nagpatatak, dito at saka dito, magiging tubig yung dugo, puputok yung mga battery ng mga microchip, kakalat yung mga sugat sa buong katawan, and then ang init ng araw, lahat ng parusa, ibubuhos sa kanila yung mga naiwan dito. Habang tayo nag-i-enjoy sa langit, sila naman naghihirap dito sa lupa. Then, after 7 vials of God's wrath, na ibuhos na yung 7 galit, doon galit na galit si Antichrist at yung mga demonyo sa Israel. Dahil kayo ang promotor ng gospel galing sa inyo. Si Jesus galing sa inyo. So yung galit na Antichrist, ibubuhos sa Israel. Wala na yung church eh. Na-rapture na tayo eh. So ang galit ng Antichrist sa Israel ibibigay. Lulusobin nila ang Israel at doon naman tayo bababa at ililigtas ang Israel. Yun yung second coming of Jesus na kasama tayo, phase 2. Yung lahat ng bansa, atakihin ng Israel sa Valley of Megiddo magsisimula at papunta yan ng Jerusalem sa Valley of Jehoshaphat. So yung ending, and then 1,000 years magre-reign tayo dito. Tanongin mo yung katabi mo, kasama ka kaya sa kwentong ito? Ano daw? Kasama ba siya? Sino kasama? Sure kayo? Walang magpapatatak dito? O ngayon, kung ikaw naman ay kasama, ano kaya ang magiging position mo for 1,000 years? Ha? Mayor? Governor? O Banday King? Ha? Tagalinis sa subdivision. Tagalinis ng kanal pala. So, kaya yung nagpapakahirap maglingkod kay Lord ngayon, may reward kayo dito sa lupa, may reward kayo sa langit, pero afterlife may reward pa din. Okay? Kaya hindi nasasayang ang ginagawa natin kay Lord kasi may nag-aantay na katapat na reward yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang tamad. Magpakasipag ka kasi maraming reward ibibigay si Lord sa iyo. At bawat kaluluwa na na-Bible studyan mo, nadala mo kay Lord, bawat isa may corona ka. Okay? Kaya ang tanong, pagdating sa langit, ilan ang corona mo? Baka sabihin nyo, anong crown mo? RC. Royal Crown, Tansan. Sa langit, paramihan ng crown. So hindi lang dapat nakapasok ka sa langit, dapat marami kang reward. Dapat marami kang crown. At pagdating ng millennium, dapat may position ka. Okay? Habang tinatawag yung mga tao sa stage, ang daming reward, ikaw naman, nanonood ka lang, baka taga-Tanawan, Batangas ka lang, taga-tingin ka lang. Parang nakapasok ka rin sa langit, kaya lang kami usok. Huwag tayong ganun. Okay? So papalakpakan ka ng buong mundo dahil sa ginawa mo. Lahat ng mga ginawa mo mabuti sa lupa na walang nakakita, doon ipapakita lahat. Kaya yung mga hindi nabigyan ng reward dito sa ginawa nila, doon isang tambak na reward ang nag-aantay sa iyo. Amen? So tayo. Palakpakan natin sila. Hindi sapat ang mundong ito. Hindi sapat ang church na to, ang Juhia, para ibigay yung reward na naaayon sa paglilingkod nyo kung kayo man ay tapat. Kung kayo man ay nagpapakapagod dito, Juhia will not give you that reward, that complete reward. Pero pagdating sa langit, sobra-sobra. Okay? Even me, this church cannot give my reward, this church. I don't expect it. Hindi ako nag-aantay sa church na to na yung pagpapakapagod ko ay mabigyan ng sapat na balik. Hindi po. Hindi ako. Kung mabigyan, ma-appreciate, okay, good, thank you. Pero hindi ako nag-aantay. Kasi kusang binibigayan. Pero pagdating sa langit, nag-aantay ako. Doon ako babawi. Amen? Ayun sa katabi mo, hindi tayo babawi.
Marami doon. Bawi tayo doon. Sino pa yung mga first timer dito? Taas ako ang kamay. Wagay-way. Sige po, meron po ba? Ngayon lang nakapunta? Wagay-way lang po ang kamay niyo. Taas. Meron po. Sige. Tapos na po tayo. I want to pray for you. Baba po kayo dito. Sa huling pagkakataon, sa closing prayer, pag-pray ko kayo. Punta kayo dito. Harap kayo sa akin. Pakisamahan lang kung may nag-invite. Kung wala naman, yung mga usher natin dyan, pakigabayan sila. Sige po. Punta po kayo dito, magka-closing prayer tayo. Ayan, dito po lapit kayo, tapos harap kayo sa akin. Ayan, welcome po kayo dito sa Jesus Our Hope. Jesus Our Hope, kami po ay Christian group. Wala kaming religion na tinataas dito, wala kaming sino mang taong tinataas dito. Wala kaming pinopromote na religion, kundi si Jesus lang. Dahil ang pagpasok sa langit, hindi tatanungin kung anong relihiyon mo. Ang pagpasok sa langit, itatanong sa iyo, anak ka ba ng Diyos? At ang nagiging anak lang ng Diyos ay yung tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap kay Jesus, naging anak din ng Diyos. Dahil ang langit ay para lang sa pamilya ng Diyos. So kung kayo ay tumanggap kay Jesus, nagiging anak kayo ng Diyos. At ang langit para sa inyo. At ang sabi ng Bible, sa Jesus lang ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang pupunta doon sa langit kung hindi kay Jesus dadaan. So, ang langit po ay para sa lahat ng tao. Mabuti, masama. Basta nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Jesus. So, hindi relihiyon ang daan. Sa Jesus ang daan. Gusto niyo naman kay Jesus? So, mag-pray tayo. Limuko tayong lahat. Lahat tayo ay limuko at kumikit. At pwede bang itaas natin isang kamay natin kay Lord? Na kinikilala natin, siya lang yung pag-asa natin, daan patungong langit. Itong pinag-uusapan natin ay malapit nang mangyari. Kukunin ni Lord yung kanyang mga anak at dadalhin sa langit. Sa langit, walang lungkot, walang hirap, walang pagod, walang hinanakit, walang sakit at karamdaman. Sa langit, lagi nilang masaya. Sa langit, laging pahinga. Yung hinahanap natin sa lupa, sa langit natin matatagpuan. Kaya si Jesus lang ang daan patungo doon. So as we pray, sumunod kayo sa panalangin ito, sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, inaamin ko, ako isang makasalanan, at wala po akong magagawa para iligtas at baguhin ang aking sarili. Wala rin akong magagawa para makapasok sa langit sa sarili kong kaparaanan. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako at patawarin at linisin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras na to, tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Lord, sa iyong muling pagbabalik. Ako'y makakasama sa biyaheng langit. Thank you, Lord. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibabangin yung mga kamay. Dalangin ko, Lord, sa mga anak mong lumapit dito sa harapan. Mula ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik, tuloy-tuloy sila. Makilala kanila ng tama sa Biblia paraan. Mahalin kanila, Panginoon, kung paano mong minahal sila. At bawat isa sa amin, Lord, sa aming mga napakinggan, magbigay nawa ito ng kaalaman at kagisingan na malapit ka nang bumalik, kailangan namin paghandaan ito. Ayusin namin yung buhay namin. Ano man yung mga hindi tama, itama na namin. Ano man yung mga mali, maging maayos lahat. At hayaan mo, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik, handa po kami. Wala pong maiiwan sa rapture. Wala pong bibigay sa panahon ng kahirapan sa Antichrist. Pagkos kami po ay magiging tapat sa iyo, sa hirap, sa ginhawa, kahit ano pang mangyari sa iyo kami, Panginoon.
At sa mga dinadaanan namin, masanay na kami ngayon pa lang. Kaya Lord, pagpalain mo kami sa linggong ito. Patuloy mong renew ang aming kalakasan, ang aming kagalingan, patuloy na maranasan namin. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. God bless you po.